Bago po kami magpaalam sa ating pagbabalita, hindi pa naman tayo din tapos. 7:28 na po ng umaga. Gusto ko lang sabihin to, Monica, at sa lahat ng ating mga manonood. Seldom kasi na ako'y I have covered a lot of presidents already. Mula nung nag-umpisa tayo sa broadcast. Yes. Mga nagdaan ng mga pangulo. Inabutan ko na yung presidency ni President Cory Aquino, Fidel Ramos, lahat ng mga sumunod na yan, Joseph, Gloria, Arroyo. And I am very vocal about what I feel. Alam nyo naman yun, lahat ng sa mga like halimbawa, karapat dapat punahin, pumupuna tayo. Yes. Karapat dapat na purihin, pinupuri natin. At inobserve naman natin yan for the longest time and until now. Gusto ko lamang sabihin na with the positioning ngayon ni President Duterte, sana ipagpatuloy niya sa nakikita ko dun sa nararamdaman ko sa ginagawa niya. Meron kasing part of me was actually moved dun sa mga nakikita ko dun sa mga napagdaanan kong interview at yung mga the way I have talked to different people na malapit din sa kanya, nakasama niya, and the way he's doing things now. Sana ho ay ipagpatuloy ninyo at makakaasa po kayo na ang sambayanan ay nasa likod ng katotohanan at nasa likod ng pagsuporta sa inyo. I personally, as a journalist, kagaya nga ng actually ini-offer ko din naman sa kanila dahil kagaya nga na sinasabi din ni Brother Eli, lahat ng mabuting bagay na pwede tayong maging part tayo. When I see him talk about gambling, when I heard him talk about these things na yung pagbigay doon sa mga mahihirap, yung pagsuporta doon sa mga kababayan natin sa gamot. Kasi we have been doing this for quite a long time already. Yes. Nandyan mga kasama natin sa Church of God International sa pangunan ni Brother Eli Soriano. We've been doing a lot of medical missions and ito constant ito mula umpisa noon pa. Hindi ho ito tuwing Clinic ni Kuya. Kumbaga, Clinic ni Kuya has been there every day. Nandiyan yung yung ating ginagawa na scholarship program na pinangunahan ni Brother Eli Soriano. Itong ating mga ginagawang reach out at yung mga even yung mga charity games natin, ang UNTV Cup, itong ating A Song of Praise, itong ating ginagawang iba't ibang mga beneficiaries yan, Kuya. Yes, na iba't ibang mga advocacy na sinusulong natin as public service channel na ang UNTV. Ang nakita natin, ang pangangailangan talaga ng mga kababayan natin sa kalusugan ay napakalaki. No? Yes. Makikita mo yung araw-araw na ma-check lang sila, tuwang-tuwa na sila. Mabigyan sila ng konting gamot, tuwang-tuwa na sila. Yung ating mga kababayan na gusto makapag-aral, na talagang kapos, talagang tuwang-tuwa sila pagka sila ay naabutan ng kaunting tulong para sa kanilang pag-aaral. And all of these things, naging bantad ho sa mata natin yan. And that's why I really find it moving na makita yung isang bagong presidente na nagre-reach out agad sa mga mahihirap. Sa Tondo kahapon. Exactly. At hindi ang inuna ay party muna or kung ano man. And I appreciate that. Personally, I appreciate that. Sinasabi ko nga ho na sana ay ipagpatuloy ninyo yung ganyang pananaw. Nung sabihin niya na hindi maganda yung gambling And when I heard also from Pete Lavinia yesterday na sinasabi niya nga na nag-stop siya mag-smoke, nag-stop siya na ng pag-inom ng alak dahil nakita niya din yung hindi kagandahang naidudulot sa katawan. It's just that, sabi nga natin, sometimes people change not because they see the light but because they feel the heat. So it is something na dapat mas magawa natin earlier on. And what touches me more is the fact na sinabi niya kanina, ito yung nadinig ko na binitawan niya na wag sa mga hindi naniniwala sa Diyos, maniwala kayong may Diyos. Dahil ako naniniwala, sabi niya, na
ako nandito dahil ito ay gusto ng Diyos na Totoo mapunta ako dito. Well, to me, that is something na pwedeng mapanghawakan sa isang tao na kumikilala sa Diyos. Kasi pag ang tao hindi kumikilala sa Diyos, medyo alanganin ka na dyan. And or, sinasabi ang Diyos sa nguso, pero hindi nilalagay sa puso. But just the same, sana po, ang aming maibibigay sa inyo, Mr. President, sa lahat ng mga kasama ng ating Pangulo ngayon, sana ay gabayan kayo ng Panginoon at sana ay kaawaan kayo sa inyong kalagayan sapagkat alam ho namin hindi madali ang maging leader ng isang bansang maraming pangangailangan. Hindi po madali ang manguna sa isang bansa na nalugmok sa maraming mga korupsyon, pangungurakot at iba't ibang mga katiwalian at iba't ibang mga problema sa lipunan. Alam ho namin na bilang isang Pilipino, meron din kaming bahagi para sa inyong ibig na maging pagbabago. Kaya ang aming panawagan sa lahat ng ating mga kababayan, huwag ho nating ibigay ang lahat ng problema sa ating Pangulo. Gawin ho natin kung ano ang ating magagawa, ibahagi natin kung ano ang ating maibibigay bilang isang mamamahayag, bilang isang ordinaryong tao at bilang isang Pilipino at higit sa lahat bilang isang Kristiyano. Huwag ho natin kalilimutan, wala tayong magagawa kung iiwan tayo ng Panginoon. Lagi ho tayong manatiling nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. And hopefully, ang isang bagong administrasyon na ito ay makapagdala nga ng isang tunay na pagbabago. Isang pagbabagong hindi dahil sa ano pa mang interes o dahil sa pansariling kapakanan, kung hindi pagbabagong kailangan ng ating sambayanan. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Biyernes, July 1, 2016. Susunod na ang programang Bawalang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.